Magandang araw mga ka-GT sa Kalam. At ito, naisipan na naman po namin na pumunta ng Storm City. At dito nga po, nagbabakasyon kami at kasama namin si Pinsan Oyen at ang kanyang pamilya at aking mga pinsan. At ayan po, pag nakita nyo lang po, yung kalsada na yan, ay hindi bago kayong hihindo. Basta tapusin lang yung kalsada na yan, ang labas po niya ay Rosario. Hasta yung Tiplex po yan ay dire-diretso lang po tayo dyan. Huwag po kayong liliko. Basta nasa Tiplex na po kayo, mamimili na po kayo ng pagdadaanan nyo. Kung pupunta ko kayo ng Cannon Road, or pupunta kayo ng Rosario, or pupunta kayo ng Marcos Highway. At dyan po sa kalsada na yan ay nagtaka po kami ng pagtanong ko sa pulisya na mga taga La Union ay pwede na po palang dumaan sa Cannon Road. At ayan po, siyempre wait lang po kayo, tapusin lang po natin yung Tiplex bago po tayo makapunta ng Rosario. At ayan po sinasabi ko sa inyo, basta dire-diretso lang po tayo dyan. At siyempre, bakasyon grande na naman ng JT sa Kalam. At kung bakit po ako malimit dito, siyempre, iba ho yung mabait. Iba ho yung medyo tawagin. Na medyo mukha lang tayong may kayabangan, pero tawagin po tayo para sa mga ganyang bakasyon. At ayan po, natapos na po natin ang Tiplex. Ayun na po yung pinaka-end ng Tiplex. Ang Tiplex Expressway po ay para lang din po sa atin na pwede RFID. Ang hindi lang po pwede sa atin ay ang NLEX. Ang NLEX ay Easy Trip. At ayun po, pagkatapos po niyan, ayun yung circle. At ayun po, dyan po ako napagtanong sa mga nakatambay pong polis dyan sa circle na yan. At ang naisipan ko po, syempre, magpunta ng Cannon. Sa Cannon po kasi ay mas madali makapanik ng Baguio kaysa sa Marcos Highway. Ang Marcos Highway kasi, ang layo po ay ilang kilometro pa. Ay dito, almost 30 lang. Sa Marcos ay kulang-kulang 50. Sa Cannon Road ay kulang-kulang 35 lang. At ayun po, syempre, kalabaho tayo dyan. Pa Cannon Road na po tayo. Ayun po yung mga dati kong dinadaanan pag napunta ko ng Storm City. At ang GT sa akalan nyo ay hindi naman kabisado ang Storm City. Basta mayroon lang po akong nalalaman dyan mga kalsada. At ang pagpapanik dyan ay sa Cannon Road nga po. Ito na po yung Cannon Road. Possible na po siya na pwedeng daanan sa mga bawat pupunta po na gusto magmadali na papuntang Baguio. Kasi ito, medyo maikli pong kalsada to na danayad ang mga ahon. Dito po ay dadaanan nyo sa Cannon Road ay ang mga kalsada na yan. Yan po magagandang tanawin na yan. Tapos meron po dating Oldie Expressway dyan na wala na naman po naniningil. At ayan po yung magagandang tanawin at shoutout sa mga bikers. Yan po ang pangarap namin makarating dito na magbabike. Kaya lang di ho kami napalad na nabukas ang Cannon Road. Pero ngayon possible na po nadadaanan ng Cannon Road. Kaya happy ako na may bikers na nagdadaan dito. At ayan po yung entry na Skyway na sinasabi ko sa inyo papanik ng Cannon Road. Dito po sa Cannon Road, napakasarap pong dumaan dito kasi lahat po ng view dito ay maganda. Hindi kagaya sa Marcos Highway. Sa Marcos Highway ho, ay syempre sobrang haba ng ahonin doon compare dito. Pero wala naman po mga bangin-bangin. Hindi kagaya dito. Maikli lang po siya pero may mga bangin at magagandang tanawin. Yun lang ang pagkakaiba dito sa Cannon Road. Ang Cannon Road po ay dati pa po siyang daan na papanik ng Baguio. Pag yan po, nadaanan niya po yan, ay ibig sabihin na Cannon Road na kayo at nagsisimula na kayo magpapunta ng Baguio. Basta yan po yung kapatagan na yan, rolling po yan at hindi naman po kataasan ng kalsada. At ayan po, basta lalalay lang po tayo sa lahat ng mga driver na napanig dito. Siyempre, ang JT sa Kalam, medyo familiar na po dito. Lagi kaming nandito sa Baguio, lalo't ako sa trabaho ko, on-call driver. Siyempre po, ayan po, medyo madilim dyan. Shoutout kay Lord Enzo na napakaingay. Dito lang po ako sa labas ng transyon namin na edit. Kaya medyo crowded po at ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Meron ng maluwag, meron ng masikip na kalsada, meron ng mga bago, tapos madadaanan nyo po yung mga bagong constructs dyan. At ingat-ingat po pag naulan dyan. Siyempre si Lord Enzo po yung naririnig nyo naiyak. Ang hirap po mag-edit kasi nagliligalig na si Lord Enzo at wala kami space para pumunta sa mga tahimik na lugar para mag-edit ako. Kaya pasensya na mga JT sa Kalam, medyo may kaingayan. At ayan po, rinig nyo po yung mga sinasabi dito sa labas ng Baguio, Burnham Park. At ayan, at hanggat hindi nyo po natatapos at hindi nyo nakikita yung dyan, yung tawag dito, yung Lion's Head, ibig sabihin hindi pa po kayo natatapos mag-ahon. Pagkatapos nyo po mag-ahon sa Lion's Head, at ibig sabihin po nun, malapit na po kayo sa Baguio City. At ayan po sinasabi ko sa inyo na magagandang lugar na dadaanan dito sa
Cannon Road. Kahabaan ng Cannon Road po yan. Basta puro ganyan lang po. Tapos may makikita po kayo ng under construction dyan ng mga kalsada. Dahil po yung mga minsan na pinopolling rocks na ginagawa na naman po. Makikita nyo po dyan yung mga kalsada na talagang pinag-iigihan ng mga taga-Baguio ng paggawa para maganda naman daanan. At ayan po, possible po. Medyo wala pa pong traffic yan. Sabado po kami ngayon pumunta dyan, January po na 2024. At ayan po, syempre, pakita ko po yung kalsada. Dire-diretso lang po tayo dyan. At wag po kayong, wala naman po kayong lilikuan dyan. Basta ingat lang po sa kurbada ng Cannon Road. Basta minsan mabasa ang kalsada. Tapos ayan, may magandang kalsada. Dire-diretso lang po yung paggagawa nila dyan ng kalsada. Kaya medyo ingat-ingat lang po sa lahat ng aahon, pabagyo. Tapos pag nakita nyo po yung tulay na yan, nagtataka po kayo bakit bago kalsada na. Basta dire-diretso lang po tayo dyan. May mga old na kalsada, ingat-ingat lang. Tapos yan po, yung mga looking na magaganda ngayon sa Burnham Park. Dati kalbo siya, pero ngayon napakaganda na po ngayon ng mga kabundukan ng Benguet, papanik ng Benguet. At ayun po yung sinasabi ko sa inyo, napakalamig na po dyan. At ang gamit po namin dyan, yung bagong sasakyan ng pinsan na ngayon. Nasa happy lang po kami dyan. Umalis kami ng Calamba City ay alas 4 na ng madaling araw. Basta ingat-ingat lang po tayo sa pagbiyahe kahit mahaba. At sa mga nagbabike po dyan, ingat po tayo dyan sa papanik ng Cannon Road. Sa susunod po, sana possible na pag kami nagbike dyan ay pwede na namin daanan. At siyempohan ko namin na hindi pwedeng daanan ng Cannon Road. Kaya tuwan-tuwa ako nung nakasasakyan kami, na pinadaan kami na pwede na raw padaanan ang Cannon Road. At ayan po, basta pag nakita niyo yung kalsada, wala naman ho kayong dapat likuan dyan. Basta sundin nyo lang yung Cannon Road na yan. Lahat naman may papanik, may pababa. At lahat naman kayo ay hindi maliligaw dyan. Basta tapusin nyo yung mini expressway na yan. Ang alam ko dati mini expressway yan, may bayad dyan. Pero ngayon wala nang naniningil kasi hindi ko alam kung bakit tinanggal. Tapos ayan, may mga bakod na siya para hindi ka ma-falling rocks. Yan lang kasi pinagmumulan na aksidente yan dati, yung pag-umulan, magkaka-falling rocks. Tapos ayan, tapos na po yung expressway dyan. Basta dire-diretso lang po kayo dyan. At wag po kayong hihinto. Basta ayan, may mga papanik pa. Basta wag lang po kayo dyan mawawala ng palaging pag-iingat. Ayan po yung sinasabi kong construction na ginagawa ngayon yung kalsada ng papuntang Benguet. At ayan na po, malapit na yan. Medyo kukunting oras na lang at makakadaan na tayo sa Lionshead. At ayan po, syempre medyo may kaingayan po talaga dito kasi nasa labas lang po tayo ng Burnham Park. At ang pinuntahan mo naming transient ay napakasarap. Paglabas mo, Burnham Park na agad. At ayan po sinasabi ko, nalalapit na po tayo sa Lionshead. Kita na po siya dyan, ayun, kung napapansin nyo sa ibabaw, ayun, medyo maputi na po yung buhok ni Lion kasi matanda na siya. Medyo may puti-puting buhok na po siya. At last curve na yan, ayan na po, Lionshead na. At medyo nakaramdam na kami ng traffic dyan kasi marami ng mga tao dyan. Crowded na kasi Sabado. Traffic, basta konting patient lang pagka kayo pupunta rito sa Baguio. Di naman mawawala kasi ang traffic dito kasi bakasyonan to. Sa mga ibang maiinit ang ulo dyan, konting patient lang kasi lahat naman tayo gusto natin kaluwagan, pero hindi naman lahat ng pagkakataon na pwedeng tayo mag-init ang ulo. Basta lagi na lang pasensya, lalo sa kalsada. Basta ayan yung Lionshead. At after po niya, hanap ako ng paradahan. Pagkatapos ko pong pumarada dyan, siyempre po, bababaho kami dyan para tignan namin yan. At sayang ang punta mo nyo pag di ka bumaba dyan. At ayun, siyempre, hanap na ako ng parkingan nun. Tapos after po nun, at ayan, dire-diretso na po kami. Pumalik na po kami dyan. Ayun na po yung kasunod ng kalsada ng Lionshead. Basta ingat-ingat lang po lagi sa pag-ahon dito. Wag nyo pong magre-reckless driver dito. Basta laging may patient ka sa pagmamaneho, defensive driving. Kasi kahit anong galing mo rito, kung may aksidente darating, kaya kailangan natin pag-ingatan. Basta ayan, medyo may kalamigan na yan. At ayan po yung view deck na dating tinitigil kami para kumuha ng ID pagpababa ka kasi bawal pa dati noon. Ngayon pwede na. Hindi na ho kayo pagkukuha ng ID basta lalo sasakyan na yung pwede na ho kayo pumanik dyan sa Cannon Road. At ayan po yung papanikin yung Cannon Road na kahabaan kumpara dun sa Marcos Highway na sobrang habang ahonin.
na puro basang kasama, puro truck sa highway. Dito naman puro maliliit lang kasi bawal ang malalaki rito. Tis-tis lang po kasi sa sa traffic. Talagang hindi naman mawawala ang traffic niyan. Ayan, medyo malapit na ho kami sa Baguio niyan kaya medyo nakakaramdam na kami ng pag-traffic, paghigpit ng traffic. Pero okay lang kasi malamig naman, hindi naman kailangan pang mag-init ang ulo. At after po noon, syempre, ayun na, nakapanig na ako kami ng Baguio. At ito na po, hanap na lang po kami ng transient. Pero dumamo na kami sa SM niyan. Pagkatapos sa SM, kumain kami, naggalagala kasi maaga pa. Kasi ang transient dito ay nagsisimula sa alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng tanghali. Kaya ayan, pagdating namin dyan, punta muna kami ng SM para isaktuhan sa oras ng mga transient dito. Kain muna, pahinga. Kasi napaaga kami nadating dyan. Ang tulin kasi nung sasakyan bago ni Pinsan Oyen, ni Oyen How. At ayan po, syempre, hindi naman po papayag ang JT sa kalam nang hindi manghula-hula at magmekos-mekos dito. Ayan. Pagkatapos po ng idi ko sa may SM. Ito na yung sinasabi ko sa inyo after ng SM. At ayan po, kumain ho kami sa steak na yan. Diyan po kami kumain ni Pinsan Chino, Obik at ni Sache. Ayan po yung mga order namin. At after po nan, ayan, kakain na po kaming apat. Ayan, puro steak po. Napakalamig na po dyan. Tis-tis lang po kami dyan apat. Sinapisa kayo naghahanap pa ng kakainan na after nan. Siyempre, ito na Baguio City, mga ka-JT sa Kalam. Pinarada ko lang po yung sasakyan namin. Tapos bumalik ako doon sa transient namin. At ayun po, pakikita ko po sa inyo. Lumampas po si JT sa Kalam dyan. Babalik po dyan kasi bawal tumawid dyan sa hindi tawiran. At ayun po, balik na po JT sa Kalam. Baka ikaw ay mapain dyan, mapenaltihan ka pa, 500 din yan. Punta ka doon sa tamang tawiran JT sa Kalam.